morning mga kamamaw. Punta tayo sa ano? Sa RBC ngayon. May papayos kasi tayo. May papayos lang ito. Tapos ayan, medyo maganda yung panahon ngayon. Tsaka si kamamaw ayun na, okay na yung mukha niya. Finish na. Kaya maraming salamat sa Cetaphil. Baka naman. Ay papunta lang tayo sa ano, may ayisin lang tayo. Tsaka syempre mga kamamaw, maganda yung mga pagkukwentuhan natin ngayon. Pagkukwentuhan natin ngayon yung ano lang. Gusto ko na magpa-inspire ng mga kabataan na parang huwag kayo mawawala ng pag-asa. Huwag kayo mawawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Yan. So yung mga iba nangangarap syempre na kahit sino naman tao sa Pilipinas o saan man sulok ng mundo yung nangangarap makarating sa mga gusto nilang pangarap na lugar o pangarap na bansa. So katulad ko, pangarap ko yung makarating o makapag-abroad. Hindi naman natin ini-expect mga kamamaw na ang mapupuntahan natin o magbibigay ng Panginoon sa ating destination ay dito sa Canada. So ano ba yung mga bagay na pinagdaanan o mga na-experience si Jerwin, anumang klase si kamamaw nung bata siya. So actually mga kamamaw, ako po si Jerwin P. Kapili, yan at tinatawag niyong kamamaw. So ako mga kamamaw is nanggaling tayo talaga mga kamamaw sa masabi nating mahirap na pamilya. Although sabihin natin yung para ba nandun tayo sa point na minsan parang yung mga bagay na katulad niyan, lagi ko minsan nakukwento, yung mga magagandang klaseng laruan, yung magagandang damit, na-experience natin yung mga ganong bagay mga kamama, pero hindi siya yung totaling parang yung masasabi mo talaga na na-experience ng mga kabataan, lalo na yung mga anak ng mga Pilipino na nandito na ngayon, na parang yung mga branded talaga yung mga damit, puro gadgets, yung mga ganon ba, hindi ko na-experience yun. Meron man ako mga bagong damit tayo ng mga kabataan natin is yung mga tipong ano lang, presyong bangketa lang yung mga ganun mga ano natin na. At the same time, may experience mo lang siya mga kamamaw talaga pag mga tipong Pasko, yun yung mga ano mo, yun yung mga bagay na merong anong bata ka, which is hindi naman ako nagre-reklamo, hindi naman ako wala akong sinasabi na against sa mga nangyayari sa akin. Nagpapasalamat ako dahil doon sa mga ganong klaseng pagsubok ay nagsumikap tayo. Marami tayong natutunan sa mga pangaral na ating mga magulang. Kaya nagpapasalamat ako. So nandun nga tayo sa point na gano'n na hindi tayo nakapag-aral ng private school, public school lang talaga tayo. Tapos nung alala ko nung ito, isa-isay natin, nung elementary ako mga kamamaw, na-experience ko yung parang makikipaglaro ako sa mga kalaro ko dati, mga mayayaman na sabi natin may mga kaya sila sa buhay na parang yung tipong alam mo yung laruan mga kamamaw na troll, yung trolls, yun yung uso nun nung kabataan ko yun yung uso nung kabataan ko, tipong pag nahawakan ko yung laruan na yun para sa akin sa pakaramdam. Kaya minsan pag nakikipaglaro tayo sa mga kaibigan naman natin, mga bait na may mga ina, parang minsan may times na-invite tayo sa bahay nila, naglalaro kami ng mga ganon, kasi usual alam mo naman ng mga 90s, diba? Yung mga laro ng 90s, yung mga larong labas, yun talaga yun, typical na memorable yung mga ganong bagay. Pero may mga times na parang naimbita tayo sa mga laro ang may mga kaya pa sa buhay, yung nakakahawak tayo ng trolls. Yun sa pakaramdam na parang sabi ko, alam ko sa sarili ko, natanggap ko sa sarili ko na never ako magkakaroon ng ganun, na makakabili ako ng ganun. Pero hindi naman talaga totally lumaki ako mga kamamaw, hindi ako masyadong yung mga expectation mo ba na parang kailangan meron akong ganito, kailangan ako meron akong ganun, hindi ko nakakalaki yung mga kamamaw. Basta ako, come and go lang ako kung may dumating na pagkakataon na parang nagkaroon ng ganito, masaya ako. Pag wala, okay lang, hindi ako mapaghanap na bata. Kaya nagpapasalamat ako dun talaga sa magulang ko, kay Mama Ellen tsaka kay Papa Junior, na although sabihin natin ang diskarte nila is kuripot,
napakakuripot ng mama ko talaga sa mga ganyang bagay. Talagang hindi talaga siya nag-ano, which is sa akin parang ang advantage naman sa akin nun is natutunan ko talagang paano yung bang harapin yung pagsubok sa buhay. Yung marami tayong natutunan na parang hindi mo kailangan na ganto-ganto para lang maging masaya, basta ang mahalaga healthy ka, parang ganun ba ang mga Tapos nung bata pa ako, naalala ko nung mga kamamaw, palagi pa ako nabubuli. Naku, ang dalas ko mabuli mga kamamaw nung bata ko eto ngayon lang malalaman ng magulang ko to. Si Mrs. nabanggit ko na sa kanya to yung sila mama at papa ko, hindi nila alam yun na parang may times na parang binubuli na ako ng mga tao sa paligid ko. Yung talagang as in na talagang parang tuwing makita ka is parang kulang na lang gusto mong tumakbo ka na, kasi alam mo may mga nakakilala pa ako talaga minsan pag nakita ko sinusuntok talaga ako mga kamamaw. Although hindi tayo pala laban o hindi na tayo pala patol talaga, it doesn't mean parang natatakot ka, parang hindi ko lang pinapansin na binibigyan ba ng oras yung mga ganung tao na Tapos minsan may isang tao dun yun hanggang ngayon, honest na hanggang ngayon mga kamamaw, yung lalaking yun, hindi ko na nababanggitin yung pangalan, pero bahala ka na sa buhay, mata ko wala naman akong dyan sa'yo. Hindi ko alam bakit since nung bata ako until now mga kamama, kahit sa edad kong ito, pag nauuwi ako ng Pinas, iba pa rin ang tingin niya sa akin. Pero syempre ngayon, hindi naman niya ako kayang bulihin ng mga kamamawan. Hindi naman papayag na si kamamo na bubuli-bulihin mo na akong gano'n ngayon. Pero sa akin wala naman na yun, dahil mature naman tayo, hindi naman katapapansin. Pero napansin ko nga sa kanya pag umuwi ako hanggang ngayon, parang hindi ko alam ba't parang antindi ng niya sa akin. Yung mata niya, pag nakita niya ako, parang kumbaga ba, parang umiilaw siguro ako sa kanya. Pag nakikita niya, makikita niya ako, parang yung mata niya hindi na maalis sa akin. Ganun siya sa sa akin tuwing makikita niya ako. Parang may nagagalit siya sa akin na wala man akong ginagawa. Pero may tao kasing ganun mga kamamaw na mainit ka talaga sa Pero nasabi ko lang naman na nabubuli tayo ng gano'n. Hindi natin pinapansin, hindi alam ng magulang natin na yung anak ko pala nabubuli na, minsan nabubugbog pa ako, di alam ng mama ko. Di ako lumaki ako ganun mga kamamaw na bata pa lang ako, parang independent na ako sa sarili ko, na parang hindi ko kailangan ng magulang ko, parang in short parang hindi ko kailangan magsumbong sa magulang ko, parang kaya kong lusutan yung mga bagay na dumarating sa akin. Ganun ako lumaki. Kaya nagpapasalamat nga ako kahit minsan isinishare ko din yung buhay ko doon sa mga pinsang ko, mga kapatid ko, na parang sabi ko magpasalamat kayo na nandito ako ngayon. Yung sa iba ba na natutulungan natin na magpasalamat kayo na ngayon nandito ako, natutulungan ko kayo, na parang inihikayat ko kayo na magsipag at magsikap sa buhay. Samantalang ako nung bata ako, walang sa akin mga kamamo, never nag-motivate sa akin na parang o Jerin, magsikap ka para maganda ang kinabukasan. Walang ganon, honestly mga kamamaw. Although kila mama ko, hindi ko naman inaano sila na na parang narinig ko sila na parang masyado nila akong parang yung bang kumbaga ba sa magulang, parang di sige kaya may mga ganun bagay ba na parang motivational, mga salitang motivational na magsikap na mga ganun. Kasi actually talagang ako nagpumilit na makapag-aral ako ng college. Yung parang ako mismo sa sarili ko, yung isip ko mismo, ako mismo yung nagdesisyon na gusto kong mag-aral, gusto kong makapagtapos. Ganun ang ko. Ako yung talaga yung parang nagsumika para sa sarili ko. Kumbaga siguro yung mga natin sa buhay na dito yung mga na-experience natin sa buhay, yung mga nagtulak sa atin para maging masikap tayo, maging maayos tayo. Medyo maaga pa na, may oras pa tayo. Tuloy natin yung ganung sarap. So yun na nga. Tapos nung high school ako, nung mag-high school na ako, ayun, tumulong na ako sa papa ko, dahil yung papa ko dati is fish dealer. Parang naghahango siya kasi punduhan kami. So may kami, yung kumbaga kami yung bagsakan ng mga isda, yung mga isdang dagat, ng isdang palaisdaan din mismo sa mismong iskilitan, sa mismong looban namin sa San Pascual, Agonoy, Bulacan. Shoutout dun sa mga kababata ko
Ayan, hindi ko na mababanggit mga pangalan, pero shoutout sa inyo lahat. Tapos ayun na nga, nag-iilado ako to, may extra ako sa papa ko. Tapos yung papa ko syempre, yung mga literal na mga magulang is parang gusto nila is ipamana sa iyo yung mga ganun ba, hindi ba uso na may mga ganun na parang pagka tumanda na ako na yung parang magtutuloy doon sa sinisimulan ng papa ko. Yung papa ko magaling sa diskarte, magaling sa fish dealer yan. Ang ano lang talaga, kung si papa ko talaga dinadasal, kung si papa ko siguro nakapagtapos ng pag-aaral, mas maayos niyang mapapalakad yung trabaho niya dati. Mas maayos niya, feeling ko mas mas maganda siguro, baka hanggang ngayon buhay pa rin yung negosyo niya ngayon. Naranasan ko din ng medyo nag-okay ni si papa noon. Pero si mama ko talaga, magaling talaga siya sa pag-aalaga o pagdiskarte na pagtuturo sa mga bata. Although yung papa ko medyo dumarating na sa point na parang kaya na namin bumili ng masarap na ulam, yung ganun ba na nakakabili na kami ng langgunisa, skinless dati. Pag may ganun ka, medyo big time kasi alam mo naman tayo sa Bulacan, puro isda tayo, tsaka syempre iba yung sa mga taga Maynila na puro karne. Kami puro isda talaga kami, puro seafood, tsaka mga isdang dagat kami dati. Yun ang mga nakakain namin. So yun na, nakakayanan na namin, nakakabili na kami ng mga yung mga masasarap, yung mga corned beef, yung mga baboy, kasi madalang talaga kaming magluto yung si mama ko ng ganun. So yun na, nandun na kami sa point. Pero si mama ko magaling maghawak ng pera, hindi pa rin niya inano na parang porke ito na yung buhay namin, kailangan ibalik na, parang iyan mo na marangya yung hindi, alam niya paano maghawak ng pera. Tapos ayun na nga, na pinapa-extra ko ng papa ko. Tapos na-realize ko ako kasi nung bata ako mga mama, hindi naman sa mahilig ako magsasali sa mga pageant. Ayan, parang nung bata si kamamo is nangangarap din maging artista. Sa totoo lang, kung alam niyo lang, ewan ko lang to sa ibang tao ngayon, alam niyo na, nangangarap din si kamamo ng na maging artista. Nag rin ako nun mga kamamo, nag audition din ako sa Starstruck. Actually yung first batch sila Mark Heras, yung yung second batch sila Mike Tana. Doon ako nag-audition. May mga kaibigan tayong bading dati na tinulungan tayo, sinamahan tayo, nayusan tayo, nag-audition tayo, yung mga ganun. Pero syempre hindi naman tayo pinalad at hindi kinaya ng powers ni kamama, pero okay lang din yung mga experience na ganun, na try natin yun, na sumali tayo sa mga pageant, yung sa mga na inter barangay. Nakuha din ako na maging part nung Mr. Hagunoy. Hindi ko na matandaan kung anong year yun basta na ako nun, yung college na ako nun, naimbitahan kami nun. So yun na nga, balik muna natin sa trabaho, na parang na-realize ko, sabi ko parang ayoko nung ganito yung ginagawa ni papa na fish dealer. Hindi na ako sumama kasi one time sumama ako from Bulacan to Pangasinan, sumama ko, pinatry niya, pero parang hindi ko Tapos ayun na nga, niloloko-loko pa ako ng ate ko dati. Lang naman, usapang lang naman to ate, parang niloloko pa ako ng ate ko na namimili pa daw ako ng trabaho, na parang, kasi dati ang mga gusto ko yung parang gusto ko magtrabaho sa fast food, yung mga may aircon banano, yung mga type ko talaga mga kamama. Hindi ko talaga trip yung mga parang sa initan. Hindi ko talaga, mahina ako, dahil kung natatanda yung mga ibang video ko, nababanggit ko sa inyo, mahina nga ako sa init. Ayoko na nainitan, parang mabilis ako mairita. So parang niloloko ako ng ate ko na parang namimili pa ako ng trabaho, parang ganun. Hanggang sa parang ayun na, nag-college na ako. Tapos ayun, so kwento ko na rin to sa misis ko, pasintabi, pero kwento lang naman ang buhay ni kamama to. Paano ako nakarating ng nakapagsimula sa mga ganun. Na-inspired din kasi si kamama, kasi meron tayong kamama na naging girlfriend. Ay, shoutout kay Jill. Si Jill yung kaibigan ko dati nung college, kasama ko sa pageant yun sa school namin nung college naman, nasali rin ako. Yung ate niya, nareto niya kasi sa akin. So niligawan ko yung ate niya, si Jelay. Ayan, si Jelay, actually hindi ko na siya nakita kung yun ang sabi ko kay Mrs. Sabi ko, gusto ko sakali kung mauwi ako at makita ko yung ex ko ngayon, ipagpapasalamat ko talaga, dahil feeling ko siya yung naging tulay para magsimula yung mga pangarap ko. Kasi alam mo mga kamama, ang nangyari nung niligawan,
ko siya, naging kami, kasi si Jelen katrabaho dati sa YRYS sa may Ortigas, sa Robinson Galleria. So pa OJT na ako noon. So inisip ko, sabi ko, para makita ko yung girlfriend ko, punta naman ako sa sa Maynila na lang ako mag OJT para dito mag OJT para makikita ko siya, masusundo ko siya. Di na nagkaroon ng chance, kumbaga na ipinush ko yung sarili ko na sa Maynila ako mag OJT. So nakuha ko sa TGI Fridays Quezon City, kami ng mga klase ko. Shoutout kay Daniel Pardo, kay Mark Francis Ongko, kay Marnel Martinez, ayun, tsaka kay si Archie Felipe, ayun, kaming 4, ay kami 5, tsaka kay Rafael, kay nakalimutan apelido ni Rap, basta yun na yun, nasa barko na si Rap ngayon eh. So nakuha kami sa Fridays QC. Ang ganda ng Fridays talaga, kumbaga ba kung galing kang probinsya at napunta sa TGI Fridays, doon ko mag-OJT, ang sarap sa pakaramdam. Daig mo pa yung nag-artista na parang ang sarap sa, kala mo para ka nagtrabaho sa hotel agad, ganun yung pakaramdam mo sa TGI Fridays, kasi ang ganda ng ambience ng TGI Fridays, parang ang saya, tsaka talagang masabi mong mamahaling restaurant. So doon na kami, magsisimula na kami, biglang tumawag si Sir J. Balancio. Shoutout sa pinakamagaling na general manager ng TGI Fridays, pero ngayon nasa ibang na siya, concept na siya, pero shoutout sa iyo Sir J. Ayan, napakagaling na manager na yan. Tapos ayun, si Sir J parang nangailangan daw ata ng crew o OJT sa Glorieta. So lahat kami kinuha sa Glorieta. So nag-back out na yung dalawang kaklase ko. Ang natira na lang ako, si Ariel, tsaka si Archie, tsaka si Marnel. Kami tatlo yung natira doon. So doon na kami nagtrabaho. Tapos nag-OJT hanggang sa parang, although wala tayong time na, medyo mahina talagang ang kita, medyo bumagsak na talaga yung ni Papa, wala na talaga. Kumbaga sabi ko sa sarili ko, nandito na yung moment ko, nagsumikap ako talagang. Alam mo yung typical na bata na dapat bibigyan ka ng baon ng nanay mo para mag-OJT ka sa Maynila, yung panggastos mo, ganun. Walang naging ganun, honestly, mga kamamaw. Siguro sa simula, pero ang galing talaga ng Panginoon, mga kamamaw. Pero pinasok niya ako sa TGI Fridays, nagkakaroon akong tip dun sa mga server dati. Kaya yung perang iyon yung ginagastos ko. Pagluwas ko sa Maynila, iyon yung ginagastos ko, pambili kong pagkain. Habang nasa Maynila ako, nandun ako sa Mantita ko, shoutout kay Auntie Lina, tsaka kay Kuya Alex, ang pinsan ko yan. So doon ganun ang nangyari. Doon na ako kumuha ng pera doon sa tip na binibigay sa akin ng mga kasama ko sa TGI Fridays. Hanggang sa nakapagsimula ako. Mga kamama, hanggang sa na-absorb na ako, na nagkaroon akong trabaho, sarap sa pakaramdam. Alam mo yung pakaramdam, mga kamama, ng yung tipong isipin mo galing kang probinsya, tapos kikita ka ng 7,500 quincenas, 7,000 to 7,500 or 15,000 a month. Yung alam mo yung pakaramdam na hindi ka nakakahawak ng ganong klaseng pera, mga kamamaw. Tas right away sa first job mo, ganun na agad yung sinusweldo mo. Napakasarap, mga kamamaw. Kaya talaga pinagsikapan kong nung training na ako, sinikap ko talagang maipasa ko yung training hanggang sa na-validated ako, hanggang sa nagsimula akong trabaho ko sa TGI Friday sa Glorieta noong 2009 natin, 2009, oh, yun. Tapos ano siya, buzzer ako, tinatawag buzzer, parang bus boy. Ako yung taga-assist dun sa mga server na parang pagkatapos kumain ng mga guests natin, mga kliyente, ko yun, ako magbabas out noon, tutulungan ko siya. Yung parang kung talagang gusto kong kumita talaga ng pera dati, dapat maging masipag ka, mga kamamaw, when it comes sa pagtulong mo dun sa mga server. The more na parang yung server is parang paparamdam mo, nagugulat sila sa akin dati nung sabi ko, Jeron, tapos mo na, parang nabas out mo na, nalinis mo na. Walang problema. Alam mo, ako kasi, mga kamamaw, talagang siguro para sa akin nagpapasalamat ako, kumbaga ba sa basketball court, si Lebron ng Siga, sa boxing, si Manny Pacquiao ang Siga. Sabi ko sa isa, sa linisan ng lamesa, ako ang gifted, mga kamamaw. Sabi ko sa iyo,
hindi pa iniisip ng server, naisip ko na yun mga kamamaw. Ganun kabilis yung mentality ni kamamaw nung time na basta siya talagang, kaya apaw na apaw yung tip ko. Nagpapasalamat ako dun sa mga server, kila Kuya Rowel, kay Ate Pam, kay EJ, and mga yan, yung mga server na yan, mga server bartender, kila Nestor, kila Kuya Nestor, ayun, kila, kalimutan ko na yung pangalan na sila, Ate Pia, ayun, mga yan, lahat na yan. Tuwan-tuwa sila sa akin dati na talagang hindi sila nahihiyang hindi ako bigyan. Dahil mga kamamaw, kumbaga ba in short, kung ako man yung nasa katayuan nila, mahihiya ako hindi ka bigyan. Dahil ganun akong kasipag mga kamamaw, hindi ko pinahan yung sarili ko. Ganun kasipag si kamamaw mag-bust out ng mga table ng mga kasama nating server. Kaya natutuwa sila sa akin hanggang sa after ilang year, nabigyan akong chance na mag-server. Sabi ko pa nga dati nung mag-server ako, sabi ko, mite pa walang problema, ang mahalaga masaya yung guest. Yung ganun ako dati, talagang yung motivated talaga ako na gusto ko na parang wala akong complain, gusto ko uwi ako na parang hindi tatawag yung supervisor ko na, oh Jerry may complain ka, ganun, hindi. Ganun ang mentality ko na talagang gusto ko pag uwi ko, walang complain, walang hassle sa ship, masaya na ako nun talaga dati. Pero syempre, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon, talagang maganda yung bigayan ng tip dun sa TGI Fridays talaga mga kamamaw, na masasabi ko kung binata ka, buhay na buhay ka nung panahon na yun dahil may service charge na binibigay yung TGI Fridays. Tsaka maganda rin, may mga konting benefits din na inaano natin, na pag nagbabakasyon ka parang may bayad din yung bakasyon mo. Yung masarap sa TGI Fridays. At the same time mga kamamaw, isipin mo yung 7,000 na kinikita mga kamamaw. Take note mga kamamaw, hindi pa 8 hours ang trabaho mo sa TGI Fridays dun. 5 to 6 hours lang ang binibigay nilang schedule. What more kung 8 hours pa palagi ang nakukuha mo, magkano pa ang susweldoin mo? Ganun siya kaano mga kamamaw. Ganun kaganda yung TGI Fridays na masasabi mo, kumbaga ba kung nasa Pilipinas ka at first time mo magtrabaho, nagsisimula ka, nasa ano ka na agad, nasa gitna ka na agad ng kumbaga ba sa magagandang sweldo, nasa kalagitnaan ka na agad. Kumbaga hindi ko minamalit yung iba, inig-explain ko lang, ina-elaborate ko lang ng maayos. Kumbaga mas mataas ka talaga sa mga fast food chain na nasa sinusweldo mo pag TGI Fridays ang anahan mo. The same time, ayun na nga, kumbaga yung flow ng buhay ni kamamaw, ayusin natin konti camera, yung flow ng buhay ni kamamaw is parang naaayon talaga sa plano ng Panginoon. Alam mo nangyari mga kamamaw, yung TGI Fridays, when it comes kung mag-a-apply ka sa abroad mga kamamaw, number one, isa sa pinakamagandang credential is yung TGI Fridays. Pa nag-apply ka sa, like for example katulad nito, nag-apply ako sa Canada, talagang kumbaga sa listahan sa agency, yung sa pila, uunahin ka talaga nila mga kamamaw. Ganun kaganda kasi ang pangalan na kilala ang TGI Fridays when it comes lahat sa training, lahat. Hindi kasi biro talagang training sa TGI Fridays mga kamamaw. Parang battle of the fittest talaga bago ka makasurvive dun sa training. Talagang mahabang training na mo, talagang duguan sa utak. Although sabi natin hindi ako katalino, pero nadaan sa sipag. Kumbaga ba yung level nun nadaan ko nasa 75 ako doon sa exam, na 75 to 80% na hanggang doon lang kaya ng utak natin. Pero mga kamamaw, yung skills tsaka yung talent mga kamamaw, apaw na apaw. Hindi ako hindi ko binubuhat sarili ko. Doon ako lamang. Iyon yung nag-edge sa akin bakit ako nakasurvive sa TGI Fridays. Kung ayan yung knowledge ni kamamaw, pero yung skills, talent tsaka yung talagang diskarte ni kamamaw, lagpas pa sa 100%. Ako magsasabi sa inyo mga kamamaw, ganun ako iyon yung nagpaangat sa akin, kaya na-survive ko yung TGI Fridays training. So yun na nga, training na, tapos yun nga yung sa pag nag-a-apply ka ng Canada, or katulad yung nag-apply ng Canada sa Mercan, shoutout dun sa mga empleyado ng Mercan sa Pilipinas. Ayun, nakapasok tayo dito, nakalusot tayo. Isipin mo, ayun, nakalusot tayo dito, server na tayo dito. At swerte pa dahil kadalasan ng ina-applyan mo dito pag galing ang Pinas, ang babagsakan mo talaga dito sa yung mga crew ng Tim Hortons, crew sa Isbaro, yung mga ganon. Naswerte natin, nakuha natin ngayon Berry Barn. Nakwento ko na yun sa dati kong vlog. I-add ko lang ng konti para medyo refreshing na konti. Ayun, napunta ako sa Berry Barn. Nakakuha tayo ng server na position, pero seasonal lang siya. So nangyari seasonal, every 6 months uuwi kami, tapos babalik ulit kami. Pero yun nga, yung plano ng Panginoon sa atin, sinunod lang natin.
na amala lang tayo sa go with the flow ng plano ng Panginoon, nagtiwala lang tayo sa Kanya, ayan, na PR tayo dito. So yun mga kamamaw, yung mga buhay ni kamamaw dati na parang isipin mo from yung batang naglalaro lang ako sa labas na tipong hindi nagkakaroon ng mga laruang mga magagandang laruan. Pero yun mo ngayon kahit paano, kung isipin mo kung babalik mo kabataan ko at ngayon sa sitwasyon ko, kaya ko nang bilhin kahit paano yung laruan na mga gusto ko. Kaya minsan pag yung nagpupunta kami sa mall, nakakita kami ng mga alam mo yung mga laruan na gustong gusto ko dati, pag nakikita ko parang natutuwa ako. Although hindi ko naman siya binibili dahil kaya ko nang bilhin, dahil syempre maano naman tayo, tanda na tayo, para ibig sabihin kahit paano yung laruan na yun kaya ko nang bilhin sa anak ko, kaya ko nang ibigay sa anak ko. Pero syempre nandun tayo bilang magulang na parang binabalance natin yung sarili natin na hindi dapat lahat binibigay mo din sa anak mo, parang binabalanse mo rin na parang kaya mo siyang bilhin pero not all the time na every time bibilin mo para sa kanya. Kumbaga lilimitahan mo rin na paparamdam mo sa bata or papakita ko sa kahit sa mga anak ko na ito, ma-experience mo yung ganito, pero ingatan mo, pahalagahan mo, dahil minsan hindi ako nagkaroon ng ganyan. Yun, ganun ako na hindi ako yung parang bigay luho na ayoko ini-spoil din yung bata. Gusto ko yung bata din pag lumalaki, habang lumalaki ang talagang gusto ko sa buhay ko, na gusto ko ituro sa mga anak ko na habang lumalaki sila, alam nila paano pahalagahan yung pera, dahil hindi naman din napupulot ng pera. Gusto ko yung lumaki sila na mawala man si kamamaw, maano nila sa sarili nila na hindi ko kailangan ng ganito, hindi ko kailangan palagi ng ganito, hindi ko kailangan palagi ganyang kamahal. Dapat wise ako, maayos ako sa diskarte para at least paglaki ko kaya kong kumagay sumagupa sa tadhana ng buhay. Ayun, ganun ang mga gusto ko matutunan ng mga anak ko. So ayun mga mama, puputulin ko na yung vlog, medyo mahaba ng konti yung usapan natin, pero kung gusto nyo ituloy, mag-comment na kayo sa comment box natin, itutubi continue natin yung ibang bagay. Kinuwento ko lang sa inyo kung paano si kamamaw talaga na dati na parang halos nabubuli lang ako na parang hinayaan ko lang. Kumbaga ba parang sabi ko kumbaga may mga balik din pala yung balang araw, na parang maging mabuti ka lang tao, pero hindi ko sinasabing perfecto tayong tao. Kumbaga yung parang naano ko lang na lumayo ako sa mga away, yung mga away-away ba na alam mo ng mga kabataan. Umiiwas ako sa mga ganung bagay, iniwasan ko talaga. Nag-focus ako dun sa sarili kong goal nung bata ako, nag-aaral ako, nagsumikap ako. Kumbaga although may mga konting kalokohan, pero hindi nawawala yung parang determination mo para matapad mo yung mga pangarap mo. So kayo mga kabataan, sana sa mga nakapanood dito, sana nagkaroon na kayo ng konting ma-inspired kayo sa mga nangyari sa buhay ko, na nagdaan talaga ako sa hirap, na talagang pinagsikapan ko lahat ng till now, nandito ko. Ngayon nandito ako, siyempre nagsisumika pa rin tayo, hindi pa rin naman nawawala yung motivation natin na parang yung mga pangarap natin sa buhay is makamit natin para sa sarili natin at syempre para sa pamilya natin. So sana nagustuhan niyo itong vlog na to. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga susubscribe pa sa ating YouTube channel. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.